Magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Isa na namang pagkakataon na magsama-sama sa pag-ibig, biyaya, kapangyarihan at banal na presensya ng Panginoon sa ating online midweek encounter with God. Napakabuti po ng Panginoon at narito siyang muli na kasama natin. Ang tampok na salmo ngayon sa ating mga pagbasa ng Biblia ay awit 139. Mayroon siyang pamagat na God's complete knowledge and care. Basahin ko po ang ilang mga talata na ating pong napili. Sa verse 1, sa verse 1 and 2, sa verse 16 at saka sa verse 24. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo'y hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Sa verse 16, ako'y iyong nakikita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Sa verse 24, kung ako hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Ay po manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po dahil nandyan ka lagi para sa amin. Hindi niyo po kami pinapabayaan, hindi niyo po kami iniiwan. At sa pagkataong ito, muli naming pong kilalanin, recognize ang iyong banal na presensya, ang iyong kapangyarihan na sumasakop sa aming lahat na kahit na magkakalayo kami at sa pamagitan ng kapangyarihan mo, kami po ay kinukupkup ng iyong malabay na kapangyarihan. Pagpalaan niyo po nga po kami sa aming pong pakikipagtagpo sa iyo at sa aming panalanginan at pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang una pong talata na napili natin ay sa verse 1 and 2. Sabi niya sa English version, Lord, you have examined me and you know me. You know everything I do. From far away you understand all my thoughts. Wala tayong mailingid sa Panginoon. Yung sinasabi natin na God knew everything about us and still loves us ay isang napakalaking katotohanan na alam niya lahat. Alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Walang lingid sa Kanya. Ang ibig sabihin, walang sekreto sa Kanya.
may ginagawa tayong hindi tama, may ginagawa tayong kasalanan, nakikita niya lahat ng mga yan. Sabi nga ay, He knew the worst in us, yet He loves us. Na sa Diyos, matagal niya nang iniinda yung ating mga kasalanan. At hindi siya komportable dyan. Alam naman natin yan. Namatay pa nga siya sa krus para tubusin tayo. Para makalaya tayo sa gawa ng kasamaan. Sana hindi maging lisensya sa atin o sana ay hindi natin maabuso. Total, nagpapatawad naman ang Diyos. Pwede tayong gumawa ng masama. Ang ibig sabihin, sa kabila ng lahat, mahal tayo ng Diyos at mula dyan ay gumagawa siya lagi ng paraan. Pinaka worst na pagtulong niya sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, sabi nga natin ay namatay siya sa cross para sa atin. Huwag nating sayangin yon. Tumutulong ang Diyos na ayusin tayo from worst to the best version of ourselves. Yan ang magandang balita na pwede nating panghawakan. Pangalawang bagay, sa verse 16, sabi niya dito sa mga talata na napili natin, You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. Maganda yung pagkasabi niya sa Tagalog kasi ang sinasabi niya dito ay, Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Ibig sabihin, ang Diyos talaga yung nagtakda sa atin. Lagi natin sinasabi na siya ang nagtakda kung kailan ka ipinanganak. Siya ang nagtakda kung kailan ka mamamatay. Ang ibig sabihin, nabubuhay tayo kasi mayroong isang nagplano sa buhay na ito. Ang ibig sabihin, may purpose yung buhay natin. Mayroong dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, mayroong nagplano at may plano ang Diyos sa buhay natin. God has a plan and surely we are born for a purpose. Mayroong dahilan. At siyempre, yung dahilan natin, connected siya sa kung ano yung magandang plano ng Diyos sa mundong ito. Kaya nga sabi natin, nabubuhay tayo para sa Diyos, nabubuhay para tayo sa ating mga kapwa. So, dapat maging inspiration tayo ng marami. Marami mga taong nanlulupaypay, marami mga taong namumroblema, may mga taong hindi alam kung anong direksyon. At bahagi ng purpose ng buhay natin, tayo ay maging blessing para sa kanila. We should point them to God. Dalhin natin sila sa Diyos, akayin natin sila sa Diyos, at maging pagpapala tayo sa lahat ng mga tao na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. And let us fulfill our purpose happily. Kapag natagpuan na natin na ang kagalakan natin ay sumunod sa kalooban ng Panginoon at ginagawa natin yung purpose ng buhay natin na masaya. Ang sabi sa bahagi pa rin ng awit ay, Delight yourself in the Lord, He will give you your heart's desire. Nandyan yung Diyos lagi na nandyan din na natutuwa sa atin. So, maging kapakipakinabang tayo na anak ng Diyos. Maging kapakipakinabang na Kristiyano na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sabi niya dito sa dulo ng text natin ay, Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, sana masunod natin yung kung ano yung binalangkas ng Diyos o plinano ng Diyos para sa atin. Wag nating sayangin yung
plano ng Diyos para sa atin. Gawin natin ito na mayroong kagalakan na sabi nga dito ay nakatitik na yan sa aklat ng talaan ng Diyos. At sana yung pagkatitik ng buhay natin ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang pangatlo at panghuli ay ang huling talata sa awit 139. Find out there is any evil in me and guide me in the everlasting way. Kung ako'y hindi tapat, ito yung nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Yung sabi natin kanina, yung pagkakaalam ng Diyos sa atin, lahat walang lingid. At sinisiyasat niya tayo, natatagpuan niya tayo na mayroong pagkukulang. Nakikita niya yung ating kalakasan, nakikita rin niya yung hinaan natin, nakikita niya kung mayroon pang dapat na ayusin sa atin. Lagi kong nababanggit na sa Diyos, hindi pa tayo tapos. We are work on progress. Hindi tayo perfecto, mananatili tayong kailangan natin ang Diyos. Lagi nating aabutin yung kanyang kaluwalhatian na mayroong pagsusumikap at pagpupursige na masunod natin yung kanyang kalooban. At naniniwala akong laging mayroong progress, mayroong growth, mayroong development na nangyari sa buhay natin para maabot natin sa tulong ng Diyos lagi. Yung sinasabi natin lagi na ang hirap namang maging Kristiyano. Pero kapag natagpuan na natin yung tulong ng Diyos, na ang sekreto pala ng buhay Kristiyano ay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa, doon sa context ng holiness, ang sabi natin, holiness is without sin. Walang pagkakataon na hindi na tayo magkasala. Pero holiness is the ever presence of Jesus on our lives. Na hanggat nandyan ang Diyos sa buhay natin, madali ang maging Kristiyano. Dahil available yung tulong niya, available yung pag-ibig niya. At dito sa binasa nating huling verse na ito, ang sinasabi niya dito ay, and guide me in the everlasting way. Walang taong hindi naghahangad na ang dulo ng buhay niya ay makarating siya sa piling ng Panginoon at tanggapin niya yung buhay na walang hanggan. Kung ako'y hindi tapat, ito iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Pag nagkasala tayo, pinapatawad tayo ng Panginoon. Pag nagkamali tayo, tinutuwid tayo ng Panginoon. At inaakay niya tayo. Hindi lamang niya tayo inaakay sa pastulan at tahimik na batisan, which is probably symbolizing good life, symbolizing abundant life. Hindi lang niya tayo din inaakay doon. Higit sa lahat, inaakay niya tayo patungo doon sa buhay na walang hanggan. That should be the ultimate goal of every Christians. Na doon sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Panginoon. At sabi ng text natin, find out if there is any evil in me and guide me in the everlasting way. Ito yung ating panalangin. Na sa buhay na ito, magtagumpay tayo dahil sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. Nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yan yung first step. Pero sa lahat ng araw ng buhay natin pagkatapos nun, nandyan yung Diyos. Hindi tayo exempted, dumadaan tayo sa pagsubok,
mga kahirapan, dumadaan tayo sa mga trials, nagkakasakit tayo. Walang pagkakataon na iniwan tayo ng Diyos. At yan yung purpose ng buhay na ito na ginawa niya upang tayo ay magtagumpay at makarating tayo sa dulo ng ating buhay sa piling ng Panginoon at tamasahin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang panalangin natin, Lord, gabayan niyo po kami. Parang yung panalangin ng psalmist dito sa awit 139. And guide me in the everlasting. Ay, manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Nilikha niyo po kami. Alam na alam mo po ang aming kabuuan. Bilang ng buhok namin, ang pagkaayos ng mga buto, ang laman ng aming puso at isipan. Alam mo po ang himaymay ng aming mga laman. Walang lingid sa iyo. Ganon din, Panginoon, alam mo po ang aming mga kahinaan at kalakasan. Salamat po sapagkat nandyan ka upang kami po ay ituwid kapag kami po ay nagkamali. Alam mo rin po, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan, ang lahat ng mga balakid upang hindi kami makarating sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya sapagkat inaakay niyo po kami papunta sa buhay na walang hanggan. Sama-sama po, kami po ay nagpapanalanginan. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Pag-alabin kami sa paglilingkod sa iyo. Patuloy na gamitin kami upang maging biyaya sa aming mga kapwa. Pagpapala sa aming mga kapwa. Dalangin ko po ang anumang mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng tatag, ng gabay upang malagpasan namin mga pagsubok. At dalangin ko po sa mga pagsubok na ito, lagi po naming maramdaman, maranasan ang iyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At sa sinumang may mga karamdaman, ang aking panalangin, Panginoon, maranasan namin ang kagalingan mula sa iyo. We apply your stripes on the cross. We claim your healing for us, O God. You are our Jehovah Rapha. And we claim healing right now in the name of Jesus. Salamat po sapagkat alam po namin na ikaw ay Diyos ng tagumpay at ang iyong tagumpay sa krus, sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay ay biyaya sa aming lahat. I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Sa iyong trono ng iyong awa, habag at kapangyarihan, tatanggapin namin ang mga tugon sa lahat ng mga ito. This is our prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.